Kinausap niya ako. Sabi niya, sige, tanggap ka na. Dito ka sa Office of the Mayor ng Tatupang. Isang beses, bigla akong sinabihan ng asawa ng Mayor ng Mabini, si Attorney Jervin Luistro, punta ka sa law office. Pumunta ako doon. Hindi ko alam po ang dapat kong gagawin. Kasi wala naman akong alam sa pagtatrabaho sa law office. Binigyan nila akong trabaho doon, magsulat. Pero naka-payroll ako sa munisipyo. Wala akong nagawa kundi sumang-ayon dahil municipal administrator siya ng panahon yun. Naging sekretarya niya ako. Hindi lang ako sekretarya niya, kundi taga-alaga din ako ng mga anak. Tumatanggap ang opisina namin ng mga annulment and transfer na wala naman akong kaalam-alam kung paano gawin yun. Tanggap siya ng tanggap. Hanggang kami ay patapunan ng madami. Dahil ang motto niya na panahon yun, kailangan niya ng mga botante ng mabili. Mga constituent niya yun, kaya kailangan namin gawin anuman ang mangyari. July 2018, lilipat kami ng opisina. Ang internet nakapangalan sa akin. Ang ilaw lahat nakapangalan sa akin. Sabi ko, Madam, kanino po natin ipapangalan ang law office? Sabi, kanino pa? Sa'yo. Alam mo naman, bawal sa akin ipangalan ng law office. Dahil siya nga naman ang municipal administrator, bawal yung conflict of interest yun. Regarding sa pagtanggap ng pera, ganun pa rin. Sa bangko pa rin niya namin isinasalin. Bank account niya sa Bangko Kabayan. May pruweba ako na lahat ng resibo na ibinigay sa amin ng kliyente ay inulog namin sa Bangko Kabayan. Pinagtatanggol ko siya sa lahat ng tao. Iski sa mga trabahador niya. Lahat pinagtatanggol ko siya. Presyo busy siya. Kaya ganun ang ugali niya. Lahat pinagtatanggol ko. December nang siya ay ma-hospital. December 22 kami nandoon. Mapapasko na. Nandoon pa rin ako sa ospital. Ni wala akong damit. Ni wala akong kahit inalagaan ko siya sa ospital. Dumating sa puntong ako ang nagpapalit ng napkin niya kasi meron siya. Ako ang nagpupunas ng katawan niya. Lahat ng pwedeng gawin ng isang anak sa ina ay ginagawa ko para sa kanya. Ganun pamahal si Mayora nung time na yun. Hindi ko akalain, August 3, hindi ko inaasahan na yun na pala yung kalbaryo ng buhay ko. Madami nang nagre-reklamo na kesyo daw, hindi naayos yung ganito, hindi naayos ang ganyan. Pinatawag ngayon ako ni attorney sa opisina. Lahing gulat ko, nandoon lahat ng kliyente. Kliyente ng law office, kliyente, lahat ng kliyente na hindi ko alam ang gagawin niya. Kumbaga ako, ilaan niya sa tao para takpan yung pagkakamali. Sinabi mo ito sa harap nila, wala kang alam sa lahat ng transaksyong ginawa nila sa opisina. Sinabi mong salitang yun sa harap ng madaming tao, sa harap kung saan hindi ako makakapagbigay ng dahilan para sa sarili ko. Maya-maya may dumating na pulis, 2 pulis. Dinala mo kami sa conference room sa likod ng opisina ng mayor. Alam ko lahat ng dinadala mo doon. Pinakausap-usahan mo ng pulis. Sabi sa ng pulis, iimbestigahan ako. Sinasabi ko lahat ng aking ginawa, lahat ng ebidensyang aking kailangan ipakita sa kanila, pinakita ko. Pero hindi nila ako pinakinggan. Wala silang pinakinggan sa akin. Biruin mo, 4 kami sa opisina, ako lang ang ginanto mo. Dumating sa atin, may dalang mga kasulatan. Habang binabasa ko ang ginawa mong kasulatan, hindi lang ako dinudurog mo. Binigay mo ang mga dokumentong dapat kong pirmahan. Yung wala sinabi sa akin ang mga pulis na kailangan kong abogado para bago ako pumirma. Ang sinabi lang nila sa akin, kailangan kong pirmahan yan para makalabas ako sa opisinang yun. Wala akong nagawa sa takot ko. Sa pagpipressure niya sa araw na yun, pinirmahan ko lahat ng dokumento na yun. Na yun ang naging dahilan kung bakit ako hinahawakan mo sa leeg. Tumawag ako sa pamilya ko. Pagkatapos ko pirmahan lahat ng dokumentong ginawa mo, sabi ko, Ma, Pa, kailangan ko na po magbayad ng 1.8 million. Nagpaliwanag ako sa harap ng ebe ng Mabini. Ipinakita ko lahat ng deposit slip na ibinigay ko. Na pinakita ko sa iyo, mga conversation natin na sabi ko, kayo ang nag-pressure nito na kasama sa salaysay na sinasabi mong hindi mo alam lahat ng transaction na ginagawa namin. Nag-usap-usap kaming pamilya, sinasabi ko lagi sa kanila, huwag na huwag babayaran yun dahil wala akong kinukuha sa iyo doon. Dumating sa puntong pinagte-text mo ang aking ama, kailangan magbayad kung hindi.
ipukulong ako. Hanggang mga taga-abroad, pinagte-text mo, pinagchat-chat mo. Kinalat mo sa buong Mabini. Ilang beses kami nagmakaawa sa'yo. Pinatawag mo kami kasama ng magulang ko sa conference room ulit. Nakausap ang magulang ko. Nakipag-usap sa'yo ng ayos. Pinakita namin ulit lahat ng ebidensya namin. Walang masabi ang mga pulis dahil kita nilang walang nawawala sa bangko mo. Yung mga resibo na galing sa bangko kabayan.